Hindi ko alam na ang anting-anting na ibinigay ni Lola ay buhay. At galit. Kabanata 1, Yenji Panggugulat. Noong ika-negatibo 15 ng Marso, 2023, eksaktong 2 oras 47 minuto na madaling araw, nasa maliit na kwarto ako sa likod ng bahay ng aking amo sa Riyadh, Saudi Arabia. Tahimik ang paligid, tanging ang tunog ng aircon at ang malayong azan mula sa mosque ang naririnig. Naglilinis ako ng mga damit niya nang biglang tumunog ang cellphone ko, hindi ang karaniwang ringtone. Undi isang mabigat na tunog na parang kampana sa simbahan na hinampas na malakas. Kinuha ko agad ang phone. Walang pangalan. Isang text message lang. Huwag mong hawakan ang anting-anting. Babalik siya. Hindi ko maintindihan. Sino siya? At paano niya nalaman na may anting-anting ako? Hindi ako naniniwala sa ganong bagay noon, pero may kakaiba sa mensahe. Parang may lamig na dumaloy sa likod ko, kahit mainit ang kwarto. Dahan-dahan kong binuksan ang maliit na drawer sa ilalim ng kama. Doon ko inilalagay ang anting-anting na ibinigay sa akin ni Lola pasing noong 2018 bago siya namatay. Isang kwintas na gawa sa maliit na buto ng buwaya, nakasabit sa manipis na lubid na galing sa puno ng balete, at may 3 butil ng pulang-pula na bato na parang dugo na natuyo. Hinawakan ko ang drawer. Mainit. Parang may buhay. Binuksan ko ito ng dahan-dahan at biglang lumipad palabas ang anting-anting, parang may sariling pakpak. Bumagsak ito sa sahig na gawa sa marmol at gumulong papunta sa paanan ko. Hindi ko magalaw ang katawan ko. Nakatitig lang ako sa kwintas na ngayon ay nakaikot sa aking kanang paa, parang ahas na nakapulupot, at doon ko narinig ang unang bulong. Hindi mo siya kayang takasan. Hindi galing sa phone. Hindi galing sa labas. Galing sa loob ng kwarto. Galing sa anting-anting mismo. Tumingin ako sa paligid. Walang tao, pero may amoy lupa at bawang na biglang sumingaw sa hangin. At sa salamin sa dingding, nakita ko ang sarili ko. Pero may 2 anino sa likod ko. Isa ang mukha ni Lola. At ang isa, ang mukha ni Jessa. Ang ex kong hindi ko na nakakausap ng 5 taon. Ang ex kong sinasabi ng mga taga-probinsya ay mangkukulam. Hindi ko alam noon na ang anting-anting na ito, na akala ko'y regalo ng proteksyon mula kay Lola, ay buhay at may sariling plano. At ang unang plano niya, gumising ako sa katotohanan na hindi na ako ligtas. Kahit nasa ibang bansa ako, kahit libo-libong kilometro ang layo ko sa Pilipinas, hindi niya ako makakalimutan. At hindi niya ako papakawalan. At iyon ang simula. Ang simula ng laban ko, hindi lang sa kulam, kundi sa anting-anting na may sariling utak. At sa ets na hindi pa tapos sa akin. Kabanata 2, Yenji Pamana. Nang ibigay sa akin ni Lola pesing ang anting-anting noong 2018, nasa ospital na siya sa Sorsogon. Mahina na ang boses niya, halos bulong na lang, pero malinaw pa rin ang mga mata niya. Para may nakikita siyang hindi ko nakikita. Nakaupo ako sa tabi ng kama niya, hawak ang kamay niyang malamig at puno ng ugat. Sa labas, umuulan ng malakas, at ang bawat patak sa bubong ay parang tumatak sa puso ko. Anak, sabi niya, kung may kang Inglaterra, isuot mo to. Hindi ka niya makikita. Tumawa ako noon. Lola naman, wala na akong ets. At saka, bakit naman ako makakaroon ng Inglaterra? Ngumiti siya, pero hindi yung ngiti ng matanda na natutuwa. Yung ngiti ng tao may alam na hindi mo pa alam. Darating ang araw, sabi niya, at kapag dumating yon, huwag mong tatanggalin. Hinawakan niya ang maliit na supot na kawayan sa ilalim ng unan niya. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. At doon ko unang nakita ang anting-anting. Hindi siya maganda sa paningin ng iba. Maliit lang, hindi hihigit sa 2 pulgada. Sa gitna ay bot ng buweya, hindi buo, kundi hati sa gitna, parang may pinto na nakabukas. Sa loob ng buto, may 3 butil ng pulang bato na parang dugo na natuyo sa araw. Nakasabit ito sa lubid na galing sa ugat ng balete.
Hindi manipis na lubid, kundi makapal at buhaghag. Parang buhay pa rin ang puno. At sa dulo, may maliit na krus na gawa sa itim na kahoy. Hindi lang krus, kundi may ukit na 8 linya. Parang ritual na hindi ko maintindihan. San galing to, Lola? Tanong ko. Ngumiti siya ulit. Sa lolo mo. Sa lolo ng lolo mo. Sa lolo ng lolo ng lolo mo. Ito ang pamana ng dugo namin. Hindi lang para protektahan. Para magbayad. Hindi ko naintindihan noon. Akala ko bero lang niya. Pero nang isuot ko ito sa lig ko, mainit agad. Hindi yung init ng araw. Yung init na parang may kamay na humaplos sa dibdib ko. At doon ko unang naramdaman ang pulsasyon. Hindi mabilis, hindi mabagal. Eksakto sa tibok ng puso ko. Kapag may nangyalam sa'yo, sabi niya, gagalaw tumag-isa. Huwag kang matakot. Hayaan mo lang. Kasi kapag pinigilan mo, hindi lang ikaw ang masaktan. Buong pamilya mo. Tumingin siya sa akin ng matagal. Si Jessa ba yun? Tanong niya bigla. Natigilan ako. Ano niya nalaman si Jessa? Hindi ko man lang siya nabanggit. Ets mo diba? Yung taga-kabilang baryo. Yung may alam sa kulam. Hindi ako nakasagot. Tumango lang siya. Alam ko na. Hindi pa tapos yon. At kapag bumalik siya, ito ang magiging sandeta mo. Pero tandaan mo, anak, lahat ng pamana may presyo. Nang gabing iyon, namatay si Lola. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagtatagilid. Ngumiti lang siya hanggang sa huling hininga. At nang isara ko ang mga mata niya, gumalaw ang anting-anting sa lig ko. Hindi ko siya hinawakan. Pero naramdaman ko siyang humigpit. Parang may kamay na yumakap sa lig ko mula sa loob. Inuwi ko siya sa amin. Iniladay ko sa maliit na kahon sa ilalim ng kama. Hindi ko na siya isinusuot. Akala ko tapos na. Akala ko ligtas na ako. Pero 5 taon pagkatapos, nang nasa Saudi na ako, nang mag-isa na ako, gumising siya ulit. At hindi lang siya gumising. Naalala niya ang utang. Naalala niya si Jessa. At naalala niya ako. Hindi ko alam noon na ang pamana ni Lola ay hindi lang anting-anting. Kontreta 2. At ako ang susunod na magbabayad. Kabanata 3, Yenji Pagkakanulo. Hindi ko alam na ang unang pagkakataon na makikita ulit kami ni Jessa ay sa Facebook Messenger noong October 2022. Nasa trabaho ako sa Riyadh. Nagpapahinga sa maliit na kubeta sa likod ng kusina ng amo ko. 11:00 ng gabi, tapos na ang duty, pero hindi pa ako inaantok. Nag-scroll ako sa newsfeed at biglang lumitaw ang pangalan niya sa chatbots, Jessa Marie Santos. Hindi ko siya hinanap. Hindi ko siya in-add. Pero nandoon siya. At ang unang mensahe niya, kamusta ang anting-anting? Natigilan ako. Paano niya nalaman? Hindi ko man lang siya nabanggit sa sinuman. Ni sa pamilya ko. Ni sa mga kaibigan ko. Paano niya nalaman? Sumagot ako, kahit kinakabahan. Anong ibig mong sabihin? Agad siyang nag-online. Alam ko lahat. Alam ko kung saan mo iniladay. Sa drawer. Sa ilalim ng unan. Sa bulsa ng bag mo kapag natutulog ka. Hindi mo siya may tatago sa akin. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang mga detalye. Pero totoo lahat. Minsan, inilalagay ko nga sa drawer. Minsan, sa ilalim ng unan. At kapag natutulog ako sa eroplano pauwi ng Pinas, inilalagay ko sa bulsa ng jacket ko. Ano niya nalaman? Hindi ko siya sinagot. Pero hindi siya tumigil. Sunod-sunod ang mensahe niya. Hindi mo ba nararamdaman? Kapag mainit siya, kapag gumagalaw siya, kapag may humihila sa iyo pabalik sa akin. At doon ko unang naramdaman ang pangalawang pagila. Hindi na yung init lang. Parang may kamay na humigit sa dibdib ko mula sa loob. At sa harap ng screen, gumalaw ang anting-anting sa lig ko. Hindi ko siya hinawakan. Pero naramdaman ko siyang umikot, parang may sariling buhay. Kinabukasan, nagising ako ng 3:17 minuto na madaling araw. May bagong mensahe. Isang larawan. Larawan ng aso namin sa Pinas, si Brownie.
Nakahiga sa harap ng bahay. Walang galaw. Sa lig niya, may itim na sinulid na nakapulupot. At sa ilalim ng larawan, una siya, susunod ang pamilya mo. Kung hindi mo ibabalik sa akin ang anting-anting. Tumakbo ako sa banyo. Nagsuka ako. Hindi ko alam kung takot o galit. Pero alam ko, hindi na ito biro. Hindi na ito pang-asar. Ito na ang simula ng kulam. Tinawagan ko ang kapatid ko sa Pinas. Kamusta si Brownie? Tanong ko. Patay na, sagot niya. Namatay kahapon. Walang dahilan. Bigla na lang natumba. At may itim na sinulid sa lig niya. Hindi namin alam kung saan galing. Hindi ko na kailangang magtanong. Alam ko na. Si Jessa. Hindi siya ordinaryong ets. Hindi siya ordinaryong tao. Noong kami pa, 2016 na, sa Sorsogon. Sabi ng mga taga-baryo niya, huwag kang makikipagrelasyon kay Jessa. Pamilya niya namang kukulam. May dugo ng aswang sa lahi niya. Tinawanan ko noon. Akala ko tsismis lang. Pero noong huli kaming magkita, nang iwan ko siya, sabi niya sa akin habang umiyak, hindi mo ako makakalimutan. Hindi mo ako makakaalis. Babawi ako. At gagamitin ko ang lahat ng alam ko. Hindi ko siya pinansin. Umalis ako. Umunta sa Maynila. Naging Ebli. Akala ko tapos na. Akala ko nakalimutan ko na siya. Pero hindi niya ako nakalimutan. At ngayon, nasa Saudi ako. Libo-libong kilometro ang layo. Pero nararamdaman ko pa rin siya. Sa bawat mensahe. Sa bawat gabi. Sa bawat tibok ng anting-anting. At ang pinakamalala, hindi siya galit sa akin. Hindi siya nagsaselo sa iba. Hindi siya nagsaselo sa buhay ko. Nagsaselo siya sa anting-anting. Dahil alam niya ang totoo. Alam niya ang sekreto ni Lola. At alam niya na hindi ko pa alam. At iyon ang pagkakanulo. Hindi lang niya ako iniwan. Hindi lang niya ako sinaktan. Ginagamit niya ako. Ginagamit niya ang pamilya ko. Ginagamit niya ang anting-anting para makuha ang gusto niya. At ang gusto niya, hindi ako. Hindi ang pag-ibig ko. Ang anting-anting. Dahil alam niya na may presyo ito. At ako ang magbabayad. At sa gabing iyon, nang makatanggap ako ng huling mensahe. Bukas. 3 oras 33 minuto na madaling araw. Magkikita tayo. Sa panaginip. Sa katawan. Sa dugo. Hindi mo siya may tatago sa akin. Hindi ko na siya sinagot. Pero gumalaw ulit ang anting-anting. At sa unang pagkakataon, nakita ko siya sa salamin. Hindi ang mukha ko. Ang mukha ni Jessa. At sa likod niya, ang mukha ni Lola. Parehong nakangiti. Parehong may alam. Parehong naghihintay. Kabanata 4, Yenji Sumpa. Nang sumapit ang 3 oras 33 minuto na madaling araw, eksaktong isang araw pagkatapos ng huling mensahe ni Jessa, hindi na ako makagalaw. Nasa kama ako sa maliit na kwarto sa Riyadh, pero hindi ako natutulog. Nakaupo lang ako sa gilid ng kama, nakatingin sa cellphone na naka-off na, pero parang may ilaw pa rin sa screen. Isang pulang ilaw na hindi galing sa notification. Biglang nawala ang kuryente. Walang ingay. Walang hangin. Pero may init. Hindi yung init ng disyerto. Yung init na parang may taong humihinga sa lig ko. At doon ko naramdaman ang unang karayom. Parang may tumusok sa likod ko. Hindi sa balet, kundi sa loob ng buto. Hindi masakit. Masakit na hindi masakit. Arang may kamay na humihila sa gulugot ko mula sa loob. At sa bawat hila, may bulong. Ibabalik mo, ibabalik mo, ibabalik mo. Hindi galing sa labas. Galing sa loob ng ulo ko. Galing sa loob ng anting-anting. Tumingin ako sa salamin sa dingding. Hindi ko na makita ang sarili ko. Nandoon si Jessa. Nakatingin sa akin. Nakaupo sa kama ko. Sa likod ko. Sa harap ko. Sa loob ko. At sa lig niya, ang anting-anting ko. Pero hindi siya nakangiti. Nakaawang ang bibig niya. At sa loob ng bibig niya, walang dila.
May butas lang na itim na itim. Biglang gumalaw ang kamay ko mag-isa. Hinawakan ko ang anting-anting. Pero hindi ko gustong hawakan. May ibang humahawak. At doon ko naramdaman ang pangalawang karayom. Sa liig ko, sa dibdib ko, sa tiyan ko, sa paa ko. Para may libo-libong karayom na sabay-sabay na tumusok. Pero walang dugo. Walang sugat. May sakit na walang sugat. Tumakbo ako sa banyo. Binuksan ko ang gripo. Hinampas ko ng tubig ang mukha ko. Pero hindi nawala ang init. At sa salamin sa banyo, lumaki ang mata ni Jessa. Hindi na mata. Butas na itim. At sa loob ng butas, may mukha ni Lola. At sa likod ni Lola, may mukha na iba. Hindi ko kilala. Pero pareho silang nakatingin sa akin. Pareho silang naghihintay. Nang mga sandaling iyon, tumawag ang kapatid ko sa Pinas. Hindi ko sinagot. Pero may bagong mensahe sa Viber. Larawan ng 8 ko. Nakahiga sa ospital. Walang malay. Sa liig niya, may itim na marka. Parang sinulid na nakatanim sa balat. At sa ilalim ng larawan. Pangalawa siya. Susunod ang nanay mo. Kung hindi mo ibabalik, hindi ko na kaya. Tumakbo ako sa labas ng kwarto. Sa hallway ng apartment ng amo ko. Pero walang tao. Walang ilaw. At sa dulo ng hallway, nandoon si Jessa. Hindi siya nakagalaw. Pero lumalapit siya. Hindi siya gumagalaw. Pero lumalapit siya. At sa bawat hakbang niya, may tunog ng kampana. Hindi malakas. Mababa. Parang kampana sa libing. At doon ko naintindihan. Hindi siya ang gumagalaw. Ako ang hinila papunta sa kanya. Bumalik ako sa kwarto. Hinawakan ko ang anting-anting. Mainit na mainit. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya. Hindi sa bibig. Sa isip ko. Hindi siya ang may kasalanan. Ikaw ang may utang. Si Lola ang nangako. Ikaw ang magbabayad. At doon ko naalala ang sinabi ni Lola noon. Lahat ng pamana may presyo. Hindi ko alam noon na ang presyo ay hindi pera, ay hindi dugo, ay hindi buhay, ay ang kaluluwa ko. At sa gabing iyon, ng 3 oras 33 minuto na madaling araw, nagsimula ang tunay na sumpa. Hindi lang sa katawan ko, hindi lang sa pamilya ko, sa loob ko, sa loob ng anting-anting, sa loob ni Jessa, sa loob ni Lola. At ang pinakamalala, hindi si Jessa ang mangkukulam. Hindi si Lola ang nagbigay ng sumpa. Ang anting-anting ang may sumpa. At ako ang hinintay niya. Ako ang susunod na kolektor. Ako ang susunod na magbabayad. At sa huling sandali ng gabing iyon, nang makita ko ang sarili ko sa salamin, hindi na ako ang nakatingin. Sila na ang nakatingin sa akin. Sila na ang nakangiti. Sila na ang nagsasabi. Oras na. Kabanata 5, Yenji Labanan. Nang sumapit ang ika-3 ng Abril, 2023, eksaktong 11 oras 11 minuto ng gabi, hindi na ako makapaghintay. Nasa apartment ako ng kaibigan kong si Mang Tonyo, isa ring eble na taga Bicol, at kilalang albularyo sa mga Pilipino sa Riyadh. Maliit lang ang kwarto niya, pero puno ng mga bagay na hindi ko maintindihan. May krus na gawa sa kampilan, may boteng puno ng langis na may bawang, may mga dahon ng balete na nakasabit sa pader, at sa gitna ng mesa, isang maliit na kaldero na gawa sa aluminyo, kung saan isasagawa ang ritual ng tawas. Umalis ka na rito kung ayaw mong malaman ang totoo, sabi niya sa akin nang makita niya ang anting-anting sa liig ko. Pero kung gusto mong malaman, huwag kang aalis. Hindi ako umalis. Hindi ko na kaya. Kailangan ko ng malaman. Kailangan ko ng matapos. Umupo kami sa harap ng mesa. Walang ilaw. Tanging mga kandila na itim at pula ang nagsisindi. Sa paligid, may amoy ng lupa, bawang at dugo. Hindi ko alam kung saan galing ang dugo. Pero may pakiramdam akong alam ko. Bigyan mo ako ng anting-anting, sabi ni Mang Tonyo. Hinawakan ko ito. Mainit na mainit. At sa unang pagkakataon, ayaw niyang bitawan. Parang may kamay na humihila mula sa loob. Pero pinilit ko.
Inabot ko kay Mang Tonyo. At nang mahawakan niya ito, biglang nawala ang init. Biglang lumamig. Biglang tahimik. Isuot mo to, sabi niya habang inilalagay ang anting-anting sa loob ng kaldero. Pero huwag mong hawakan ulit. Hayaan mo lang. Binuhos niya ang mainit na tubig sa kaldero. At doon niya inilagay ang aluminyo na hugis krus. At habang natutunaw ang aluminyo, nagsimula ang tunog. Hindi malakas. Mababa. Parang kampana sa libing. Parang iyak ng bata. Parang bulong ng matanda. At habang natutunaw ang aluminyo, lumitaw ang unang larawan. Hindi sa sera. Sa usok. Sa usok na umekyat mula sa kaldero. At doon ko nakita si Jessa. Nakaupo. Nakatitig. Nakaawang ang bibig. At sa loob ng bibig niya, hindi na butas na itim. May mukha ni Lola. At doon ko naintindihan. Hindi si Jessa ang gumagalaw sa usok. Si Lola ang gumagalaw. Si Lola ang nakatingin. Si Lola ang nagsasalita. At biglang nagsalita si Mang Tonyo. Hindi sa kanyang boses. Sa boses ni Lola. Hindi siya ang may kasalanan. Ikaw ang may utang. Ako ang nangako. Ikaw ang magbabayad. At doon ko naalala ang lahat. Ang sinabi ni Lola noon. Ang sinabi niya nang ibigay niya ang anting-anting. Lahat ng pamana may presyo. Hindi ko alam noon na ang presyo ay hindi ko buhay. Ay hindi ang buhay ng pamilya ko. Ay ang kaluluwa ko. At doon ko nakita ang totoo. Sa sera na natunaw. Hindi lang mukha ni Jessa. Hindi lang mukha ni Lola. May mukha ng iba. Mukha ng lolo ko. Mukha ng lola ng lolo ko. Mukha ng lolo ng lola ng lolo ko. Lahat sila nakatingin sa akin. Lahat sila nagsasabi. Oras na. At doon ko naintindihan. Hindi sumpa ni Jessa, to. Hindi sumpa ni Lola, to. Ito ang sumpa ng anting-anting. Ito ang kontreta ng dugo. Ito ang pamana na hindi ko alam. At biglang gumalaw ang anting-anting sa loob ng kaldero. Hindi na mainit. Hindi na malamig. Parang may buhay. At doon ko nakita ang totoong revolusyon. Hindi labanan ni Mang Tonyo. Hindi labanan ko. Labanan ng anting-anting sa sarili niya. At doon ko nakita ang totoong kaaway. Hindi si Jessa. Hindi si Lola. Ang anting-anting mismo. Ang espiritu sa loob niya. Ang espiritu na hinintay ako. At sa huling sandali ng ritual, nang matunaw na ang lahat ng aluminyo, lumitaw ang huling larawan. Hindi sa sera. Hindi sa usok. Sa salamin sa dingding. At doon ko nakita ang sarili ko. Pero hindi ako ang nakatingin. Sila na ang nakangiti. Sila na ang nagsasabi. Tapos na ang labanan. Ikaw na ang panalo. Pero hindi mo alam. Ikaw na rin ang talo. At doon ko naintindihan. Hindi ako ang lumaban. Hindi si Mang Tonyo ang lumaban. Ang anting-anting ang lumaban. At ako ang ginamit niya. Ako ang nanalo. Pero ako rin ang natalo. At sa huling sandali ng gabing iyon, nang matapos ang ritual, gumalaw ulit ang anting-anting. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya sa akin, hindi sa bulong, sa malinaw na boses. Salamat sa pagbayad ng utang ni Lola. Sunod ka na. Kabanata 6, Yenji Lihim. Nang matapos ang ritual ni Mang Tonyo, tahimik na ang kwarto. Walang kandila. Walang usok. Walang tunog. Tanging ang anting-anting na nakapatong sa mesa. Hindi na mainit, hindi na malamig, kundi parang normal na kwintas. Pero alam ko, hindi na siya normal. Hindi na siya kailanman magiging normal. Tapos na, sabi ni Mang Tonyo, pero hindi siya nakatingin sa akin. Nakatitig siya sa anting-anting. Pero hindi pa talaga tapos. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ngumiti siya. Yung ngiti na hindi ngiti. Ang anting-anting hindi lang pamana. Kontreta, too. At ikaw ang huling pirma. Hindi ko maintindihan. Pero nararamdaman ko. Sa bawat tibok ng puso ko. Sa bawat hininga ko. Sa bawat hakbang ko. May nakasunod sa akin. May nakatingin sa akin. May naghihintay. Inabot niya sa akin ang anting-anting.
Huwag mo nang isuot, sabi niya, pero huwag mo ring itatapon. Hindi kanya papakawalan. Kung itatapon mo, babawi siya sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa mga apo mo, sa dugo mo. Inilagay ko siya sa bulsa ng jacket ko. Hindi ko siya hinawakan ng matagal. Pero nararamdaman ko pa rin siya. Parang may kamay na humihila mula sa loob. At doon ko naintindihan. Hindi na ako ang may-ari ng anting-anting. Siya na ang may-ari ko. Nang umuwi ako sa kwarto ko, nang mag-isa na ako, nang 3 oras 33 minuto na madaling araw ulit, gumising ako, hindi sa ingay, hindi sa panaginip, sa biglang lamig, at doon ko nakita, nasa ibabaw ng mesa ang anting-anting. Hindi ko siya inilagay doon. Hindi ko siya hinawakan mula nang umalis ako kay Mang Tonyo. Pero nandoon siya, at sa gitna ng buto ng buwaya, may meta, buhay na meta, nakatingin sa akin, at doon ko naintindihan ang totoong lihim. Hindi si Jessa ang mangkukulam, hindi si Lola ang nagbigay ng sumpa. Ang anting-anting ang may sumpa, ang anting-anting ang may plano, ang anting-anting ang may utang, at ang utang, hindi dugo, hindi buhay, hindi kaluluwa, ay ang pagpapatuloy. Dahil ang anting-anting, hindi lang para protektahan, para maghanap ng bagong may-ari, bagong pirma, bagong dugo, bagong kontrata, at ako ang huling pirma. Pero hindi ako ang huling may-ari. At doon ko nalala ang sinabi ni Lola noon. Kapag may kang ingitera, isuot mo to. Hindi niya sinabing protektahan. Sinabi niyang isuot. Dahil kapag isinuot mo, hindi ka na makakaalis. Hindi ka na makakatanggal. Hindi ka na makakalimot. At sa huling sandali ng gabing iyon, nang makita ko ang anting-anting sa mesa, gumalaw siya mag-isa. Hindi lumipad. Hindi gumulong. Lumapit siya sa akin. At doon ko nakita ang totoong mukha niya. Hindi buto ng buwaya. Hindi pulang boto. Mukha ni Lola. Mukha ni Jessa. Mukha ng lolo ko. Mukha ng lahat ng nagmay-ari noon. Lahat sila nakatingin sa akin. Lahat sila nagsasabi, salamat sa pagbayad. Sunod ka na. At doon ko naintindihan. Hindi ako ang biktima. Hindi si Jessa ang kontrabida. Hindi si Lola ang nagkulang. Ako ang susunod na kolektor. Ako ang susunod na tagapagmana. Ako ang susunod na maghihintay. At sa huling sandali ng kwento ko, nang isuot ko ulit ang anting-anting, hindi na siya mainit. Hindi na siya malamig. Hindi na siya tahimik. Nagsalita siya. Hindi sa bulong. Sa malinaw na boses. Oras na. Hanapin mo ang susunod. Hanapin mo ang bagong dugo. Hanapin mo ang bagong pirma. Dahil kung hindi, babawi ako sa iyo. Sa pamilya mo. Sa mga mahal mo. Sa lahat ng hinintay mo. At doon ko naintindihan. Hindi tapos ang kwento. Hindi tapos ang sumpa. Hindi tapos ang kontrata. Simula pa lang to. At kung may anting-anting ka rin, kung may pamana ka rin, kung may kang ingitera, huwag mong isuot. Huwag mong hawakan. Huwag mong buksan. Dahil kapag binuksan mo, hindi ka na makakaalis. Hindi ka na makakatanggal. Hindi ka na makakalimot. At kung may narinig kang bulong sa gabi, kung may nakita kang mata sa anting-anting, kung may naramdaman kang kamay sa lig mo, huwag kang matakot. Hindi siya galit. Hindi siya nagsiselos. Hindi siya naghihintay ng paghihiganti. Naghihintay siya ng susunod. At kung ikaw ang susunod, maligayang pagdating, maligayang pagbabayad, maligayang pagpapatuloy. Dahil ang lihim ng anting-anting, hindi ang protection, ay ang pagpapatuloy. At ikaw na nagbabasa nito, maaaring ikaw na ang susunod. Kung may kwento ka rin ng anting-anting na gumagalaw mag-isa, i-comment mo. Baka ikaw ang susunod na kolektor.